Di ba? Coach, pinilit ko na siya, yung Fibonacci, pinilit ko na siya sa Mga ganun talaga, no? Kasi kailangan natin perform ng 100%. Diba? Yung body natin kailangan 100%. Before pa ako mag-trade, routine ko na kasi siya. Mag-weigh in and then magbabasa muna ako. So, syempre, doon papasok yung doubt mo sa sarili mo. Di ba? From overconfidence, biglang doubt na kaagad yung kasunod. Yung parang yung tipong mawawalan ka na ng pag-asa. Nandun ka sa point na struggling ka, pero may kailangan ka i-coach ng mga students. Tapos pag may isa doon na ma-SL, nagtatantrums na ako. Pag natatalo ka ba, kinakausap mo ba yung charts or hinihipan mo? Or nagpe-pray ka? So yun. Welcome natin ang ating TMT Forex coaches, Coach Gail and Coach Pearl. Hello. Hi, guys! So yun, straight to the point na tayo. Paano ba talaga maging profitable sa Forex trading? Paano maging profitable sa Forex? Sa akin, number one talaga is consistency. Syempre, first is ma-identify mo muna yung trading plan, coach. Yung strategy mo, yung working strategy sa'yo. And then, kailangan mo maging consistent. Oo nga dun naman, sa no? Imposibleng strategy. consistent ka pero wala ka pang working na strategy. No? Hindi pwedeng So consistent. paano ba mahanap yung strategy na yun? Kasi ang daming strategy. Paano ka ba mamimili? Ayan. So, ako ba muna, coach? Sige. Sige. So, sa paghahanap ng trading strategy, sobrang dami talaga out there sa YouTube, no? Medyo mag-test and verify kapag pagdating sa strategy. So sa akin, kung ano yung nauna kong natutunan naman din na strategy, yun na yung pinilit ko talagang mag-work para sa akin. Yan, yung break and retest, tapos Fibonacci, use lang ng Fibonacci. Oo nga, no? Kasi parang yung iba kasi, kunyari, nag-try sila mag-doktor. Next month, lawyer na o sila. So parang lumilipat-lipat sila. So ikaw talagang pinilit mo yung sarili mo na, pinilit. Sige, doktor lang talaga ako, lawyer lang ako, Yeah. engineer lang ako, contractor lang ako. Parang gano'n. Di ba? Coach, pinilit ko na siya, yung Fibonacci, pinilit ko na siya sa akin. Kahit Kaya ka naging Fibonacci queen. Ay. Grabe. Fibonacci queen, ayun. Si Coach Gail naman. So, paano ba talaga maging profitable from Coach Gail? Ayan. For me, pareho lang din kay Coach Pearl, maging consistent. And then mag-build ka kasi ng system and routine. Paano ba i-fit yung trading sa lifestyle mo? So, very important na meron tayong calendar, meron tayong schedule, may nakaset tayo na time para sa trading. And i-treat din natin yung trading like a business. So, meron kang operating hours, gantong time lang ako magti-trade. And then, pag wala na dun sa trading hours natin, okay ka na. So, closed ka na. Hindi ka na magti-trade. So, very important na magkaroon tayo ng discipline kung kailan ka papasok at lalabas sa market. So, yeah. Correct. Routine and consistency. So, parang nakikita ko yung kay Coach Gail, more on, yun nga, routine talaga. Tapos, ano talaga siya, no? No room for emotions. No room for... Hindi ko lang sure, pero no room ka for intuitions. Tama ba? Yes. Oo. So, paano nag-work sa yung strategy na yan? Bakit hindi ka hiyang sa mga intuitive traders? As an intuitive trader, parang ganun. Yeah, kasi yung strategy ko, coach, naka-base siya sa data. So, nagbe-base ako sa fundamentals and then i-check ko kung align siya sa technical. So, more of data, walang emotions. And kung ano lang yung nakikita or pinapakita ng data, dun lang din ako mag-stick. So, kung hindi ko makita yung setup ko sa technicals, hindi ko siya iti-trade. Correct. So, hindi mo kailangan ng So, parang hindi mo kailangan ng masyadong brain powers, no? Kasi very robotic, very systematic. No? Yes. So, mas okay Mechanical. sa'yo yun. Hindi ka ba parang nabubulungan? Tama si Coach Pearl, no? Mechanical. Hindi ka nabubulungan na pumasok ka dyan. Hindi ka ba nabubulungan ng gano'n? Before, medyo marupok tayo sa ganyan. Pero kasi habang tumatagal ka sa trading, nare-realize mo, based din sa data, na karamihan ng talo mo doon sa mga nakinig ka, sa mga ganyang Sa bulong. Karamihan ng SL mo galing sa mga bulong-bulong. So, mag-stick ka na lang doon sa A+ setup mo. Ayan, ganda. So, yung kay Coach Pearl naman, ano itsura naman ang sayo? Ng A+ setup ko ba, coach? Or Kung paano ka as a trader. May pagka-intuitive ka ba? Or yun nga, mechanical din? meron din, coach. May konting,
dun sa trader archetype natin, analytical talaga ako. Kasi swing trading din. So, more on data din naman, data-driven. Pero meron din akong konting intuitive na yung nagagamitan natin ng based from what I've experienced before. Alam ko pag ganito itsura ng market, tataas na to. Kahit hindi siya yung talagang mechanical na hinahanap ko talaga. Meron pa rin konti. Pero konti lang. Medyo mechanical din yung sa akin na break and retest. So ano naman yung mga results nun, yung mga trading by intuition mo compared dun sa mechanical trading? Mahirap. Na-compare mo ba? Mahirap kuhaan ng data, coach, yung intuitive na trades. Kasi parang medyo may di ba? Parang may kutob, may gut feel, ganyan. So mahirap siya kuhaan ng data talaga. Ang may data lang talaga na makukuhaan natin yung mechanical. Mechanical na So trading. more on talaga, no? So pinaka nag-work talaga, lalo na sa mga bago, no? Yung systems talaga at sticking to your trading plan. Yes. No? Kasi yung iba parang ginagamitan agad nila ng intuition. Pero wala pa naman silang, katulad sa mo, experience. Kasi intuition, backed up talaga siya by experience. Yes. So yun. So, Yung exposure sa market. Correct. Hindi mag-work yung feeling kung 2 months ka pa lang namang nagte-trade, medyo mahirap siya. correct. So hindi mo ba hindi mo ba malalagay sa trading plan yung pagiging intuitive trading mo? Like for example, yung sobrang technical na kapag ganito yung itsura ng chart, based sa intuition ko, ganito mangyayari. Kaya ilalagay ko na siya sa trading plan ko. Pwede ba yun? Ang closest sa ganyang scenario sa akin, coach, is yung itsura na ng candles. Talaga. Like yung mga impulse, tapos yung hinahanap kong itsura ng pullback, kasi may iba-ibang itsura ng pullback, Correct. pullback trader ako. So, yun na yung pinaka-closest na masasabi ko sa intuition na part. Na parang pag yung candles nito, slow yung pagbagsak niya papunta sa support level ko, okay, pasok tayo dito. Kahit walang candlestick confirmation, sure ako aakyat to. Parang may ganun. So, yun na yung closest na pwede kong i-add sa sa trading plan ko. Correct. Yung movement nung mga candles. So hindi naman porket intuitive, hindi naman siya yung parang feel ko buy. Oo, Hindi naman hindi. siya Hindi. Observe feeling ko pa buy rin. based experience ko, promise. Hinulaan. Parang ganun. Hulalysis na tawag dyan, coach. Oo, meron pa rin. Meron pa rin. Ano ba yun? Sa mga hindi nakakaalam pala guys, si Coach Gail tsaka si Coach Pearl, part sila ng TMT Elites program. So funded sila by TMT. So everyday may huddle, no? Yes. Tapos everyday talagang ide-defend mo yung mga trades mo. So ano naman yung feeling na part doon? Ano ba yung mga pros and cons? Ano advantages? Kwentuhan nyo naman kami. Ayan. So sa TMT Capital, so yun, everyday, kasama namin yung ibang mga TMT elites din at saka yung ibang mga coaches na part ng TMT Capital. Meron kaming agenda everyday. We are being led by Coach Tim, ang malupit na bata. Pero yun, ano ba yung ginagawa namin doon? Basically sharing ng trades talaga. More on trading, walang usapang coaching doon. Talagang trade lang kami ng trade, share kami ng mga previous trade namin, anong nangyari, pasok ba sa trading plan, mga realizations. Sobrang laking helpful nung group namin na yun na everyday kami nag-huddle kasi meron kaming touch base palagi. May reality check, kumbaga. Kapag merong magsasaway sa amin ng kung ano yung bakit kami nag-trade doon, ano yung mga pwede namin igawin moving forward. Madali siya kasi may accountability group kami na napag-share ng mga thoughts namin everyday sa trading. Nice. Si Coach Gail. Ayun, sa akin naman yung benefits or advantages ng pagsali namin sa TMT Capital. First, meron kaming accountability partners. Meron kaming community, small community, or ito na yung trading tribe namin. So kami nag-uusap about sa charts every day. So may allotted time kami para pag-usapan yung naging trades, ano yung realizations, ano yung watch list. Next, mafe-feel namin na hindi kami nag-iisa. Kasi very isolating and medyo malungkot, no, yung pagiging trader. Feeling mo lagi kang mag-isa. Pero pag meron kang trading tribe,
mas madaling mag-grow. Kasi alam mo or nafe-feel mo na hindi ka nag-iisa. Next, madaling mag-establish ng habit. So, ito yung napansin ko na every gantong time, automatically, alam ng katawan ko na magkikita-kita kami at mag-uusap kami about trading and hindi ako papasok dun sa Zoom or sa Google Meet na yon nang hindi ako prepared. Correct. Oo. So, accountability partner siya. Hindi ako pwedeng ano-ano lang. Hindi pwede yung manggagaya lang ng trade, gano'n. Oo, Yung hindi pwede yun. Kailangan kaya mong i-explain ba't ka pumasok. Dapat logical. Dapat kaya mong mag-reason out. Ayun. O kasi nakakahiya, coach, kapag papasok ka dun tapos papakita mo yung trade mo na dala lang ng emosyon, hindi pasok sa trading plan. May copy pa naman din sila ng trading plans namin. So, syempre, parang ang hirap i-defend ng sarili mo kapag, coach, malito. Ganda na accountability. Oo, no? nakakahiya. Nakakahiya kasi syempre mga kasama namin, mga malulupit na traders din. Malupit din naman tayo talaga. Pero hindi talaga maiwasan minsan yung mga pasaway na trade. Pero because of that accountability group, naiiwasan namin yun. Kasi nakakahiya to ipakita kay Coach Tim. Ganda. So kumbaga meron na talagang accountability tapos sobrang hatakan pataas talaga. Yes. No? Hirap kasi pag mag-isa ka tapos talo ka or nagsunod-sunod kang talo, mag-isa ka lang. At least kapag nakita mo sila, talo rin. Hindi totoo. Legit. Di ako nag-iisa. Hindi ako nag-iisang nag-buy doon. May Tama. karamay. O tama talaga yung desisyon ko. Mali yung market. Mali yung market. Mali. Oo, so at least alam natin na hindi tayo basta-basta madadown, di ba? Yes. And backed up talaga tayo ng community. Yes. So kwentuhan niyo pa ako about dun sa TMT na TMT Capital. Meron bang time na nanggaya lang kayo ng trade, ganyan? Or meron time na sabay-sabay kayo panalo? Yan. Ano ba yung mga ganong mga times? Sige nga. Parang si Coach Gil marami experience dyan kasi last week pareho yata kayo ng trade ni Coach CK. Yeah, ayan. Naalala ko actually kahapon lang yun. Pareho kami ng trade sa US 30. So, nagkakwentuhan kami, ano yung trade mo? May trade ka na ba? Tapos pinakita ko sa kanya, ito yung trade ko kanina sa US 30. Pero hindi pa siya gumagalaw dahil wala pang New York session. Pinakita ko yung levels ko. Sa daily, ito yung level. Sabi niya, try ko kayang pasukan din. Dahil sa yun, kaninang Kopyahan umaga. trade na. Pero kasi, bago siya mag-enter din, kailangang pasok sa trading plan niya. Yes. May sarili-sarili kasi tayong trading plan na plan. sinubmit. Oo. So, pag violate natin yon, yari tayo. Diyan tayo kay Coach Tim. Ayun, Bakit Coach ka Tim. pumasok dito? Kasi sabi ni Coach Gil. Oo. So, kailangan mo ring i-validate sa sarili mong trading plan Yes. bago ka pumasok doon sa isang trade. And masaya lang din kasi talagang na-embody yung hatakan pataas. Kasi ang nangyari kaninang umaga, kaya rin sobrang energized ako. Mga 7 pa lang, nag-check ako. Parang, paano kaming TV? Yay! Kaya Congrats! Asaya ng araw na to. Parang yun pa lang, tama Kaya yung- bala, ang dami mong energy today. Pag SL, malungkot. Malungkot. Walang battery. Sorry. Bawal kausapin. Bawal Sorry. kausapin. Bawal kausapin. Walang shoot today. Walang shoot. Cancel. Next week na lang. Ang lupit. So, meron ba kayong mga almost same na trading plan? Or sobrang magkakaiba talaga kayo? Or meron kayong mga similar na na rules, ganyan? Pullback ka din, diba? Yes, Pullback. pullback din. O, parang meron namang similar. Parang karamihan sa atin, Coach, pullback eh. Oo. Sino ba nagbe-breakout sa atin? Parang wala naman masyadong nagbe-breakout sa atin. Karamihan naman, so yun yung pinaka-similarity siguro nating mga coaches at saka sa TMT Elite. Puro pullback. Pero ako, favorite ko talaga si Fib. Sila, optional si Fib, parang ganon. So, yung iba, tapos yung meron din tayo sa atin, gumagamit ng EMA. Pero pullback ka din, ganon. Tapos pag nag-fib ka ba, Coach Pearl, usually ba sa impulse mo lang ginagamit yon or kahit perfect na tawag dito, na 5-point wave, ganun? Basta sa structure din, Coach. Kahit hindi naman siya super impulse. Pero, yun yung A+ setup ko. Yung impulse, tapos, Tapos yung corrective, pullback niya. pullback Oo. slow. Yun yung A+ So hindi setup. naman kailangan na yung pagka-pullback niya, dapat major support level, hindi naman.
Basta sa FIB. Basta sa FIB siya. So golden ratio. Oo. Ayun. Pagka tumapat din siya sa major support or resistance, edi mas maganda, mas confident ako sa ganun. Mga 5% risk. Ano? Yeah, all in! Joke lang. Ayun, mga ganun, coach. Si Coach Gail naman, ano itsura ng mga pullback, no? Pullback din ako, coach. Anong itsura ng mga setups mo? Ayan. So yung setups ko naman, coach, everyday, chine-check ko yung aking watch list. Nagbe-base kasi ako sa Funda. So anong country yung malakas, yung maganda yung data, ganyan, sa week na yon. So every morning, in-scan ko sila. Meron akong allotted time, yun nga, mga 7 to 8. Chine-check ko kung ano yung mga pasok pa dun sa aking trading plan, ano pa yung hindi. And then yung time frame ko, nasa daily ako, nagtitingin ng bias. So, chine-check ko na lang kung nandun sa daily key levels ko. And then, hahanap ako ng confirmation candle sa H1 or M15. So, kung wala pa dun sa daily key levels ko, hindi ko siya ipapasok. Doon lang talaga ako mag-entry sa major support and resistance sa daily. Correct. Ayun. So, paano kung walang pinapakita yung funda mo? Papasukan mo ba siya na technical lang or hindi? Hindi. So, kailangan pasok talaga sa funda na, for example, USD, JPY. Kailangan, pag nag-buy ka, malakas USD, mahina JPY. Parang ganun. Yes. So, hindi pwede na, magandang break and retest to Hindi pwedeng ganun. Hindi pwede. Siya yung makaklasify ko as B setup. Correct. Tapos wala kang, naka-open TP ka? 1:2 forever. 1:2 ka, oo. Okay, okay. So, bakit 1:2? Para dun sa base kasi sa data, mas comfortable ako sa 1:2 and yun din yung na-backtest ko. Para kahit makadalawang talo ako, isang panalo lang ako ng 1:2, break even na ako. So hindi ba nangyari sa'yo, Coach Gail, na sobrang umangat pa, tapos nag-TP ka na 1:2? Yung mga Nangyari. ganun trades pa. Ano nafe-feel mo dun? Wala. Ay, Namanhid na. gusto ko. So, yung nangyari siya sa akin kanina. GBP NZD. Yeah. Oo. Last night, may trade ako sa GBP NZD. Pero nakaset lang kasi ako sa 2RR. 1:2 lang. Pero kanina pinakita ko kay Coach Pearl, Coach, sayang 1:6 sana to. Wala daw siyang emotion, coach, Walang pero emotion. nangihinayang siya. Sayang pera. Sayang pera. 1:6 sana to, coach. Magagano kanina. Pero ang ganda yun, no? So parang doon mo rin makikita kung talaga bang gusto mo mag-improve na mag 1:10 ka or nagiging impulsive ka lang na gusto mo lang talaga yun kasi nakita mo sa iba or na-feel mo lang to emotion na to. Yung iba, so it takes super experience, 'di ba, na mag-stick talaga ako 1:2, wala akong pakialam kung hanggang saan pumunta yan. Diba? So lupit. Idol talaga si Coach Gail. Si Coach Pearl ba, paano yung risk to reward mo? Sa akin, coach, dati ganun din ako, 1:2 na stick sa 1:2 forever. Pero recently, nag-explore ako ng Open TP, yung tinitrailing stop ko siya. Pero ang ginagawa ko ngayon, which is na-backtest ko na rin siya, and continuously bina-backtest ko pa rin, nagpa-partial TP ako sa 1:1.5, and then the rest, I'll let it Open go na. open na siya. Ayun. Para at least yung So pag partial, 50. 50%. Tapos the rest, I'll let it fly away. Ganun na. Fly away. Ayun, inayaan ko na siya kung saan. Pwedeng, ang next target is yung kasunod na resistance or support, ganyan. And observe ko siya kung anong gagawin niya doon. Tapos, yun, basta yun, inahayaan ko na lang siya kung saan. Tinitrail stop ko na yun, yung part na yun. Ganda. So yung entry mo, 1 hour din. H4. H4 ka nga pala. Yes. So, hindi ba kayo iniinggit sa mga kasama niyong mga day traders? Ako? Ang dami natin mga Gen Z na day traders na 1:10, pati sa mga students, coach, actually. Nakaka-tempt. Siyempre, nakakaingit pa. Ang lupit nito mga to na parang, di ba, doon mo mafe-feel yung, yung mga students mo mas malupit pa talaga sa'yo. Kasi grabe yung aggressiveness nila doon sa part na yun. Pero sa akin, tinry ko siyang, hindi ko siya tinry sa actual na trade. Tinry ko siyang i-backtest yung strategy ko kung kaya siya. Technically, kaya. Pero, pag mataas kasi yung RR, bumababa din yung win rate, coach, diba? So, yun yung downside nung mataas na RR. And hindi ko siya kaya. For me,
parang kapag nagsunod-sunod ako ng maraming talo, kasi may chance na 10 talo bago ka makatipi kasi nga high RR. So, ginigauge ko yung sa akin, yung sarili kong emotions na baka hindi ko kaya ito, baka mag-breakdown ako malala dito. So, sabi ko, okay, stick tayo dun sa original na plan, which is yung 1:1.5 na partial TP and then, yun yung nag-work sa akin ngayon. Kasi, so hindi ko nasabayan yung mga Gen Z. Sa kanila na yun. Sa kanila na yun. Tita trading. Pero usually din talaga mababa yung win rate kapag ganun, 1:10, 1:20. Yes. And, ano ba yun? Hindi sila nagpa-partial? Well, depende siguro sa, may kakilala kasi ako, hindi siya nagpa-partial. In between, talagang sinasagad niya hanggang dulo eh. Parang 10x or talo. Oo, ganun eh. Hirap yun. Ano lang, break even lang. Back to break even. break-even lang. Parang ganun. Pero, diretso TP or wala talaga siya. Ang hirap nung ganun. Wala ka- O, ikaw ba, Coach Gail, hindi ka na-tempt pag-trade araw-araw? Ganon? Hindi naman, Coach, kasi nasanay na ako na hindi ako papasok hanggat wala doon sa aking daily key level. Yun lang talaga. Kasi na-try ko na rin mag 5 minutes, mag 1 minute. Nakwento ko rin kay Coach Tim na nagtatry ako maging bagets trading. Pero hindi talaga ako bagets, sabi ng market. Ang Kita hirap ka na. Kita ka na. Mag-stick ka sa H1. Dito ka comfortable. So, doon na lang ako nag-stick. Kasi pareho lang naman eh. Isi-set and forget ko lang din naman. Ba't ko papahihirapan yung sarili ko? Hindi ito yung personality ko eh. So, stick So, na lang may ako. mga maximum trades ba kayo? Maximum exposure? So, for example, hanggang 5 lang, hanggang 3 trade lang, ganun. Yeah, meron, Coach. Bali sa trading plan ko, meron akong maximum 3 trades per day. Pero yung risk exposure nun, nasa 0.3 lang. Kasi ang allowance ko lang for the day na drawdown is 1%. 1% lang per day. And ang weekly drawdown ko, 3%. Conservative lang yung approach ko. And then, kung 3 trade ako, maximum na sa isang araw, 0.9. So, goods na ako doon. So, 0.9 talaga. 0.9. Bakit may Oo, butal? Kasi 0.3 eh. Okay. 0.3 dapat. 0.33, okay. 0.3. Maliliit lang. Okay, oo. So, paano yun kung meron ka ng open na 3 trades? Mga ilang days yung per trade mo? Ilang days nagtatagal yung per trade? 2 to 3 days. 2 to 3 days. Paano kung may 3 trades ka na? Ano nang ginagawa mo sa charts? Hindi ka na nag-open ng charts? Ganun? Wala na, Coach. Close ko na. Takbo ka na lang. Oo. Gawa na lang ng ibang task. Ayan. Ikaw naman, Coach Pearl. Sa akin, ganun din, Coach. 3 trades at a time yung pinaka-max exposure ko. Tapos, 1% 1%, per risk siya. 1% per trade. So, 3% yung maximum 3% exposure. yung maximum exposure. Kasi yung trade naman sa swing trading, minsan naabot siya ng 1 week. Ganyan. So, ganun din, para kay Coach Gail, kapag ka nakatatlo na ako open na trade, okay na ako. Pag yung isa doon na close na, then saka ako titingin ulit ng isang chart. Or yung isa doon napunta ko na ng break even, parang ganun, kasi nga nagpa-partial ako. Basta yung isa wala ng risk, bawas na ng 3% yung risk ko, saka ako magtitingin ng ano. Sa H4 kasi sobrang tagal naman ng movement ng chart, kaya okay lang. Pero nagde-day trade din ako, Coach. USDJPY nga lang yung tinetrade ko doon. Tapos 5-minute ang entry time frame ko, H1 yung yung bias time frame. Pero sa USDJPY, pag nagde-day trade ako, 1 trade a day lang talaga. Tapos Tokyo session lang. So usually yung sa umaga. Pagka nakapasok na ako ng trade sa isa sa umaga, okay na ako. Done for the day. So, anong nakita mo sa USDJPY at siya yung napili mong i-day trade? Actually, hindi ko rin alam. Hindi, pero base siya sa data naman, Coach. Dati kasi hindi rin ako mahilig sa mga JPY pairs kasi minsan may fluctuation yung mga movement nila. Pero this year, base dun sa naging journals ko talaga, na-observe ko lang din talaga siya sa journals ko na pag nagtitrade ako, parang mabilis kong nahahanap yung A-setup ko sa USDJPY. So, ang ginawa ko sa kanya, nung napansin ko yun na mostly USDJPY yung tumitipi sa journal ko, binaktest ko siya ng maraming beses. So, sabi ko, ay, okay, fit pala kami ni USDJPY. E di sabi ko, okay, sige, USDJPY yung i-focus natin for day trading. For swing trading, lahat ng currency Kamusta yung pairs. the past weeks ba?
Kasi parang medyo ano siya, no? Sideways. Tama ba? Ay, wala akong trade ng dito. Ayun, naiinis na ako. Sa mga friends ko sa Facebook, Instagram, nakikita yung stories ko. Naiinis ako kay USDJPY. Parang August pa ako walang matinong trade kay USDJPY kasi Ganun lang ranging siya. lang talaga siya. Pero tumitingin kang JPYX. Minsan, coach. Dixie yung usually kong Dixie, chine-check. oo. Kasi parang mas malapit yung movement ni USDJPY kay Dixie. Parang mas sumusunod siya doon kaysa sa JPYX. Pero sisilip ko rin naman siya. Ayun. Ikaw, Coach Gil, nagdidiksi ka din. Yes, coach. Chine-check ko si DXY, JPYX kasi lahat ng currency pair, tinitrade ko. Ang ano ko lang talaga, pag nasa key levels and nag-align dun sa fundamentals, tsaka lang ako mag-enter. So ano yung pinaka-tinitignan mo sa funda? COT ba? Or retail, sentiment? Or lahat? Lahat. Yung tinuturo ni Coach X sa TAT, yun, yung beat. Broad market view, economics, analysis of experts, yung COT, retail, sentiment, and then technicals. Lastly, technicals. Dapat mag-align silang lahat. So medyo konti lang din yung natitrade ko kasi maraming checklist eh. So enough na yung max ng 3 trades. So minsan nga isa, minsan wala. Tapos pag may mga news ba, umaalis kayo ng trade? Ako Or coaching. mga major, for example, yung mga FOMC, diba? Mga CPI, PPI, hindi kayo maalis as a swing trader. Ako hindi hindi. na, coach. Hinahayaan ko Pang na day siya. ata yun. Pang day trader siya masyadong obvious sa day trading. Pero sa swing, kagaya kagabi, kanina madaling araw, FOMC, parang wala naman masyadong nakitang difference. Kamusta yung Chill lang. profit ba kagabi? Profit. Oh, malupit. Siyempre profit. Low-key lang pero profit. Yeah. Hindi naman pinagmamayabang. Chill lang. Pero Talaga. profit Normal yun. Normal day. Normal day of a trader. Parang si Cesar, di ba? Profit. Pakita mo naman yung mga profits mo, Cesar. Basic sa gold. Ayan, mga tunay na trader yan. Mga ganyan. Oo, malapit yan. So, Chumachamba. So si Cesar pala, magkano yung income mo kagabi, Cesar? Na. 900 US lang yabang. Langa. Yabang talaga. Yabang. So ang Instagram po niya ay... Ayan. Hiring po kami, assistant coach. Baka naman. Speaking of, guys, hiring tayo, assistant forex coach and community manager. Yan. And also, mga portfolio managers. Yan. So, email address sa baba. Yan. hr@the30minutetrader.com. Yan. Speaking of checklists, meron ba kayong trading ritual na mukhang weird sa iba pero sa inyo sobrang nag-work siya? Si Coach Gil, maraming ritual to. Marami akong ritual. Ayun. Meron akong routine. Meron akong morning routine. So, before pa ako mag-trade, routine ko na kasi siya. So, pag gising ko sa umaga yon, water, magwe-weigh in ako. Okay. Magwe-weigh in. And then, magbabasa muna ako. So, nagbabasa ako ng devotionals every day. So, chine-check ko kung ano yung daily readings. Pero Catholic na book. And then, after nun, magla-light breakfast. And then, mag-check ng chart. Mag-check ako ng checklist. Ay, ng watch list. And then, kung merong pumasok dun sa nag-align sa funda and sa technicals, tsaka ko siya aabangan. And before ako pumasok, kailangan kong gumalaw. Ang hirap ng isang araw nang hindi ako gumagalaw. So, either lalabas ako para mag-run at magpa-araw kung umuulan naman sa gym. Pero kailangan kong gumalaw sa umaga. Sobrang ibang-iba yung itsura ng araw ko nang hindi ako gumagalaw. Sobrang init ng ulo ko and mainit yung ulo ko. And hindi rin maganda yung mga decision na nagagawa ko sa araw na yon. Damay din yung trading ko doon. Andun na lumalabas yung mga pilit trades. Pati si Wendell damay. Oh, damay siya. Pati yung pusa namin damay siya doon. Kaya sobrang iba yung ibang espiritu. Yun, kailangan kong ma-check lahat yon yung aking morning routine. Hindi ko alam kung ano lang ba siya, arte-arte ko lang or ganun talaga yun talaga yung design ko. Kailangan ko talagang gumalaw. Correct. So I think may mga ganun talaga, no? Kasi kailangan natin perform ng 100%.
Diba yung body natin kailangan 100%. Yung iba kasi feeling nila puyat sila, tapos sobrang pagod, tapos hindi kumakain ng maayos, tapos magti-trade. Diba? So kapag high level, hindi na talaga pwede yung mga ganun eh. So simula ka pwede, chamba-chamba ka lang. Pero pag high level, kailangan talaga 100% yung utak mo. Lalo na, millions of pesos yung tinitrade. Tinitrade. Yeah. Diba? So agree ako dyan sa mga ritual na yan. Kasi marami rin akong ritual. Ayan. Coach Pearl, ikaw. Ayan. So, in terms of ritual, nag-iisip ako kanina kung anong ritual kasi kinokopya ko yung ritual nito ni Coach Gil. Kasi ito talaga idol ko to sa mga ritual na ganyan. So, medyo recently, tinatry na rin natin gumising ng maaga. Hindi talaga ako morning person, Coach. So pag sinabing hindi ka morning person, ano yung usual time ka nagigising? Alas 11, alas 12. Oh. Pero ayan, try tayo, pa-alarm tayo ng umaga. Like 7 or 8 a.m. para bago humarap sa chart ay ready tayo. And yun, yung sa kay Coach Gil ay puro mga running, ganyan-ganyan. And try din ako mag-steps sa umaga, sa labas ng bahay. Kasi parang ang hirap pag nasa loob ka lang. Pag trader, kung siya sa loob ka lang ng bahay, nakaka-drain pag nasa loob lang ng bahay. So, tinatry kong ganun din, gumalaw-galaw, kagaya ng sabi ni Coach Gil, gumalaw-galaw sa labas, pag patita ka na talaga, iba na yung Iba na. iba na yung mga trip mo sa buhay. Pero yun, ang pinaka-important sa akin is, detach ako sa chart. So, kaya nag-work sa akin yung swing trading. Tapos H4. So, hindi lang siya basta H1, H4. Tapos, pag day trading, isang currency pair lang, tapos Tokyo session lang. Kasi, ayokong ma-stuck ako sa chart. Pag sobrang na-attach ako sa chart, nagiging emotional din ako eh. Doon pumapasok yung FOMO, yung greed. Kaya tinatry ko talagang as much as possible, naglilibang ako. Tapos, ayun, kaka-alarm lang. Every 4 hours, may alarm ako sa chart. So, kumbaga, yun lang yung sign ko na, or yun na yung yun na yung magbibigay sa akin ng Alarm. na, ng alert na, okay, Tumingin na sa time mo chart. na tumingin ng chart. Tapos, titingnan ko lang yung watchlist ko for that day. Kung nasa area of alignment ko na siya or kung may candlestick confirmation na. Pag wala, close na ulit. Next 4 hours na siya ulit. So every 4 hours yun, starting 9 a.m., 1 p.m., 5 p.m., tapos 9 p.m. Wala na yung madaling araw kasi tulog na ako. Pero yun na yung siguro yung masasabi kong pinaka-ritual ko na. Detachment kasi talaga yung kailangan ko sa chart. Nice. So okay naman no mag-detach ka kasi madalas panalo, minsan talo. Pero paano kung nagsunod-sunod yung talo mo? Kaya mo pa ba mag-detach? And ano yung mga instances na nangyari na parang ano bang tawag dito? Parang nayanig yung mundo mo. Ngayon dahil nagsunod-sunod yung talo mo, nag-strategy hop ka or what? Nakinig ka sa iba or what? Tapos ano na yung ginagawa nyo ngayon pag nagsunod-sunod yung talo nyo? Ayan. So sa akin nangyari yan nung nagkaroon ako ng overconfidence sa chart. Kasi nangyari nung March this year lang na 2 funded account yung naipas ko ng 1 buwan. So syempre sobrang na-boost yung confidence ko. Fibonacci Queen. sobrang na-boost yung confidence ko na parang lupit ko, ang galing ko, ganyan. The next month, and naka-payout din ako ng 2 beses na magkasunod na linggo. The next month noon, doon nagsunod-sunod bigla yung talo. So, syempre from overconfidence to lose streak, wala. Drawdown, ganyan. Which is expected naman natin. So, doon ako medyo, doon pumasok din yung anxiety attack ko noon. Mga time na yun yung siguro isa sa nagpalala nung part na yun. So, syempre, doon papasok yung doubt mo sa sarili mo. Di ba? From overconfidence, biglang doubt na kaagad yung kasunod. Nag-work ba talaga to? Ganyan. Yeah. Pero, ang ginawa ko lang din talaga doon is, pahinga. Pahinga. Very important yung pahinga sa akin. Parang 1 week break from trading.
although hindi super break talaga kasi coach tayo. Hirap umiwalay sa chart eh. So parang nakakapag-chart for coaching purposes pero yung trading talagang medyo lie-low talaga. So ano pala feeling nun, Coach Pearl, na nandun ka sa point na struggling ka, baba ka, pero may kailangan ka i-coach ng mga students? Fake it till you make it na lang. Hindi, parang merong matitira naman sa'yo na na confidence sa trading. Kasi hindi yun mawawala. Yun yung part na hindi mawawala. May doubt ka kasi na-lose streak ka. Pero yung tiwala ko sa trading, nandoon eh. So yun yung pinaghuhugutan ko lang ng energy na binibigay ko sa mga students ko. Na trust trading. May bukas tayo para sa parang ano tawag doon, parang may maganda yung future natin kung itutuloy natin yung trading journey. So, nandito ako sa drawdown ngayon pero sure ako eventually makakaahon naman ako. Correct. Oo. Yun. Kagandahan kasi doon, no, legit na mga tao talaga tayo. Yes. May mga drawdowns talaga Meron. tayo. And ang kagandahan dyan is nasi-share natin experiences natin sa mga students. Sa mga students. 'Di ba? Na hindi talaga laging pag ganun. Yeah. Ang trading journey. Minsan may pag ganun. Pag ganun talaga. So at least lang nadaanan na natin lahat. Yes. Kaya sobrang confident tayo i-share sa mga students natin na face lang yan. Di ba? Yeah, face lang talaga siya. Tapos, ang nakakatulong talaga is, backtest lang ulit. Kasi, ewan ko, for me parang naging habit ko na every time na nagkakaroon ako ng parang low momentum sa trading, backtest lang talaga. Parang pag nakakita ko ulit yung data ko na, okay Tumitipi, naman talaga eh. oo. Oo, okay naman talaga eh. So, bakit ka magda-doubt? Try mo na lang ulit. Try mo ulit. Mag-work yan. So, yun yung nag-work sa akin. Parang yun yung pinaka-routine ko, coach. Parang pag nandun ako sa baba, okay, backtest tayo. Tsaka review natin yung journal natin. Yan, ganun. So, Alam mo kung sino yung kasabay mo na nag-down moment? Si Coach Tim. Parang nung March din siya, di ba? Oo. So, baka yung market pala yung may kasalanan. Market talaga yun eh. Baka yung market Maalala. may kasalanan. Parang ako Feb ata ako, Feb. Pero nung March, umangat ulit ako. So, kakaib. Ikaw ba, Coach Gail? Sa akin naman, coach, yung sunod-sunod ko na talo, yung every week talo ako, August. So, Last month. Last month, Oo. yeah. Yung PNL ko, laging negative, pero nasa -1 to -2 lang. Pero consistency lang eh. Parang hindi mo naman maiaangat yung account mo kung hindi ka mag-show up. Hindi ka mananalo kung hindi ka magti-trade. Correct. So tuloy-tuloy lang. So dinala ko siya until this month, September. So far naman okay yung week ko. And then last week, positive naman yung PNL natin. So siguro nakabawi na tayo ng konti. Pero hindi tayo dapat na, alam mo yon, yung sobrang matuwa. Dapat neutral lang lagi. Kasi hindi ka naman always panalo. And always din na i-remind natin yung sarili natin na mag-show up lang. Be consistent and mag-stick sa ating trading plan. And nakatulong din na meron akong daily allowance, yung palang daily drawdown. Na pagtapos ka na doon, nagastos mo na sila, that for the day. So matuto rin tayong tumigil. Meron ka bang may mga times ba na nag-aangat ka ng risk, Coach Gail, Coach Pearl, ikaw din? Yun, meron ba? Ako wala pa. Stick talaga ako sa 0.3. Kuminsan nga 0.15. So actually, yung nakikita ko, actually kaya ako natanong yan kasi sobrang low risk nung sa'yo. Yeah. 'Di ba? So paano naman yung part na na-excite ka dahil sa profits? Wala ka bang ganun? Parang ito yung goal ko. Tapos kailangan ito yung risk ko. Tapos kailangan hatawin ko. Wala ka bang ganong part sa'yo? Gusto mo lang talaga as in steady, stable lang, kahit 10%, 20% annually, okay na ako. Sa ngayon, coach, sa point na to, wala na ako, hindi na ako tumitingin sa PNL. Kasi ang hinahabol ko na dito yung process. Kung tama ba yung idea ko, na i-invalidate ba siya ni market or ipoprove ni market na tama yung idea ko. So, nandun na lang ako, wala na ako sa PNL. Ganda. Ikaw, Coach Sa Pearl. akin meron, coach. Parang nagre-range naman yung sa akin ng 0.5% up to 1.5. Pero yun yung pinakamataas ko, 1.5%. And depende siya sa sa trading strategy ko. Kung A++ talaga siya, ayun, 5%.
1.5%. 1.5, Ayan. Yun, kaya ko siyang iangat talaga. Tapos yung tanong ko pala, Coach Pearl, nung nawala yung mga funded accounts mo, sabi mo, ilang percent yung risk mo nun? 1% 1% lang yung pa coach. rin. Talagang nagsunod-sunod lang Sunod-sunod. yung talo. Yun. Pero actually, hindi ko naman siya nung season na talagang nagbumaba ako, hindi ko pa naman din talaga na-breach yung account. Nasa akin pa naman yung account. Pero malalim lang yung drawdown. Yung lalim ng drawdown niya, yung parang yung tipong mawawalan ka na ng pag-asa. Yung mga negative 9%, ayan. Pero kaya pa siyang iangat. Kaya pa rin Kaya siya, na no? iangat. Kaya, Kaya. oo. Ayun. Ayun, inaangat ko pa rin naman sila hanggang ngayon. oo. So, ayun. Doon naman ako proud sa sarili ko na even during those times na sunod-sunod yung talo, pati yung moral mo, moral mo patalo na, parang ganyan. Yung risk management ko, lumalaban. Kasi habang bumababa yung account or kada talo, parang binababa ko rin naman yung risk ko, coach. Para kasi sayang yung Funded account. funded account eh. So, 'di ba? Especially kung malaki yung funded account. Tas kasi ganun din, parang pag nagtake ako ng challenge ulit, magbabayad ako ng bago. Kailangan ko rin mag-reach ng 10%. Eh di iangat ko na lang to. Pag ito napaangat ko ng break-even at nag-profit, di may profit diretso, di ba? So parang yun yung naging mindset ko nung time na yun. Kaya pinipilit ko na lang siyang iangat. Yes. Yung todo talo, honest answer, kinakausap mo ba yung chart? Ay, Nilipan mo. okay. So, Ulitin ko ba, Cesar? Tanong mo yan eh. O yan. O sabi ni Cesar, speaking of talo, pag natatalo ka ba, kinakausap mo ba yung charts or hinihipan mo? Or nagpe-pray ka na Yan. promise ka na hindi ka na all in. The joke lang. Hindi naman sila nag-all in eh. Oh. ako, kinakausap ko yung chart, pero parang the way I do it is, mali ba yung analysis ko? Bakit doon siya papunta? Parang ganun. Ganun lang yung sa akin. Pero yung hinihipan, beginner move yun. Beginner move yun. Yung hinihipan mo yung chart, tapos tinatak-tak mo pa yung Lalong liliyab laptop yun. mo. Oh, yan, ganyan, tinataob yung tablet para malaglag yung candle. Beginner move na yun. Coach Ikaw, Gail. Coach Gail, may nasira ka na ba nung natalo ka? So, Wala pa sobrang naman, kalma. Coach. Wala pa Sobrang naman, kalma wala ni pa Coach naman. Gail. Talaga ba? Wala pa naman, Coach. Hinahayaan ko lang. So, kung papunta na siya sa SL or papunta siya sa TP, actually, hindi ko pinapanood. Pagka-set ko, talagang tinitiklop ko na yung laptop or ino-off ko na yung MetaTrader ko. Bahala na siya yan. Kung win, edi win. Kung SL, trade na lang ulit kinabukasan. Correct. Oo. Ngayon, nakikita nila sobrang chill mo, sobrang composed mo. Pero ano yung dating Coach Gail nung nagsimula pa lang sa forex trading? Ayun, medyo may tantrums ako noon sa market. So, under Coach V pa ako noon sa premium program. So, meron akong 13 na sunod-sunod na losing streak. Yun, tapos yung pang Bilang 14. na bilang. Oo. Sobrang bilang na bilang. Memorable yun sa akin. Sa pang 14 ako nanalo. Tapos meron din akong trades, kaya ako rin nalaman na hanggang 3 lang talaga yung kaya kong i-handle na open. Kasi meron ako dati nag-open ako 10, 6. Oh, Tapos pag may isa doon na ma-SL, nagtatantrums na ako. Kay Wendell. So, chart. Nagtatantrums na. Tatantrums na ako. Pag isa doon sa 6 yung sabay-sabay na open, isa doon na SL, may feeling ako na maghahawa-hawa sila. Papatayin ko na yung 5 kahit naka-profit sila. Ayoko na. Ganon. Close ko na. Tampo Bukas na agad. lang ulit. Oo. Ganon yung tantrums ko dati. Kaya natansya ko din na hanggang 3 lang yung kaya ko. Tsaka lagi ko nire-remind na bawat trade, independent sila sa isa't isa. Hindi sila magchichikahan, pa SL tayong lahat. Ay, pag-correlated Oo, kasi. pag-correlate. So, paano pag correlated ganun? So, kunyari, halos pare-pareho pala ng setups. Tinitrade nyo ba lahat yun?
Sa akin hindi, coach. O, pipili ka lang isa? Oo. Usually parang pag Euro AUD, GBP AUD, Oo, parang pipiliin ko ganun, lang oo. yung talagang... Lahat sila nag-break and retest. Oo. Pipiliin ko lang yung may pinakamagandang pagbuo ng candlestick, mga ganyan. So, depende pa rin sa trading plan. Tapos yung tinrade mo, yun yung talo. Yung iba, Ay, nangyayari acceptance na lang. di ba? So may ganun nga talaga instances. Eh. So yun pala yung dati si Coach Gail, no? Tatantrums pala siya. Parang hindi ko ma-imagine. Oo nga. Tantrums. Tapos puro X na lang sila. Tapos patay na yung laptop. Bye-bye. Ano eh, parang gusto mo naman mag-quit, no? Ng mga time na. May mga ganong times ba? Na ayoko na dito, Coach B. Sinungaling ka. Kinuwento ko lang sa kanya, Coach, naiyak na nga ako eh. Sabi ni Coach B, bakit? Tapos ayun, nang kinuwento ko sa kanya, nagpahinga lang din ako ng 1 week. Balik ulit the following week. And Pahinga okay talaga, naman. no? Pahinga Pahinga. talaga. Ano yung sinabi sa'yo ni Coach V nun? Curious ako. Hindi ko maalala eh. Hindi ko na maalala kung anong sinabi niya. Pero ang ginawa ka lang noon, nagpahinga lang din talaga ako. Pahinga very important, no? Sa sa trading. Correct. So kung meron kayong papapiliin na student, kung meron kayong pipiliin na student, alin dito? Si student A, sobrang takot mag-trade, sobrang takot mag-risk. Demo lang talaga siya pag nag-live siya, ayaw niyang pumasok sa mga trades. Si student B naman, na lahat pinapasukan niya, aggressive siya, gusto niya agad mag-live at nag-deposit siya ng $10,000 agad. So sino yung pinaka gusto niyo ron? Sino yung mas gusto niyo doon? Sa akin, sobrang daling question yan, Coach. Mas gusto ko yung A. Yung takot. Takot. Oo. Kasi yun, madaling disiplina. I mean, kumbaga, yun yung pumapasok sa sure na trade. Eh. Yun yung mga klase ng student na papasok lang siya kapag lahat ng stars nag-align na sa trading plan niya. Yung takot niya, pwede nating unti-untiin. Parang, sige, pwede mo nang mag-deposit ka ng $100 lang, tapos ang risk natin, sobrang baba lang. Yung tipong hindi mo din mararamdaman masyado, until pag naging comfortable na siya sa live trade, saka natin itaas ng konti yung risk. Madaling disiplinahin yun, Coach. Masakit sa ulo. Sorry sa mga student ko, pero masakit sa ulo. Yung pasok lang ng pasok. Kahit na, tapos pag tinanong mo, bakit ka nag-trade dyan, bakit ka pumasok dyan, hindi coach, alam ko nang mali yan eh. Ayan, makakakamot ulo ka na lang din as a coach eh. Pero, yun yung mga students na medyo napapagalitan natin minsan sa coaching call. Yung pasok lang ng pasok, pinagawan mo na ng trading plan, di pa rin sinusunod yung trading plan. Yan, mga napapagalitan natin konti sa Konti lang. Konti lang. Nagsusorry naman ako after. Para sa'yo naman yan. Oo. Ayan, so A ako, dun ako sa A. Ayos. Coach Gail. Ayun, doon na lang ako sa B. Ay, Okay. Kasi ganun ako dati bilang student. Aggressive, all out kung all out. Pero eventually kasi yung lesson na kailangan mong matutunan, ibibigay sa'yo ni market. Kahit anong sabihin kasi ng coach mo, hindi ka makikinig. So andyan si market para iparamdam sa'yo na mali yung ginagawa mo. And eventually, although it will take time, matututo rin yan. Kasi masasaktan din yung capital niya kung hindi siya magtitino sa trading. tama. Doon ako galing. Maubos yung capital eh. No? Oo. So ano yung question pala na gustong-gusto nyong sinasagot from your students? Talagang hindi ka mapapagod na, ito, gandang question ito. Ayan. Sige, Coach Gail. Sa akin, coach, yung question na, kailangan bang mag-set ng SL? Ayan. Coach, kailangan bang mag-set ng SL? Pwede bang TP na lang? Meron naman kasing mga open TP, may SL, may entry, open TP. Pero meron namang nag-enter, may TP, walang SL. So yun yung favorite kong, paulit-ulit kong sasabihin, oo, kailangan mo ng SL sa buhay. Kasi mahirap, wala kang control sa market eh. Yung SL, yan yung protection mo. So ano ba yung role natin or yung job natin bilang trader? I-protect yung capital. So, paano mo mapaprotect yung capital mo kung wala kang SL? And yan din yung isa sa mga major lessons ko dito sa trading, yung paglalagay ng SL. Bilang na-experience ko ng masunugan ng account dahil hindi ako nag-SL. Ayan. Pareho tayo. From experience. Parang ano yun, no? Kunyari, anong tawag doon? Yung rope, anong tawag doon? Naglalakad sa lubid? Oh.
Rope Rope walker ka. Tapos, walang safety net. Yeah. Di ba? Ayo. Di ba? Parang, tapos nagsimula ka pa lang. Yeah. Oo. Try ko nga maglakad sa lubid. Tapos walang safety net, di ba? Ganun. Ngayon parang walang SL eh. Yes. Ayan. Sige, si Coach Pearl naman. Nag-iisip talaga ako kung ano yung pinaka-paborito kong topic sa lahat. Kasi lahat naman okay lang naman sa akin. Pero ang pinaka-paborito ko kasing tinuturo talaga is market structure, paano magbasa ng chart, paano mag-identify ng bias, ayan. Hindi ko rin alam kung bakit, pero doon ako pinaka-comfortable talaga na part. So, pagka magtatanong sila, Coach, ano yung tingin mong, anong bias mo sa gold? Ayan. Nakakatuwa kasing isipin na magkakaiba kami ng bias, ganyan. Pero pag pinag-explain mo naman, pareho namang may point. Parang ganyan. So, wala, ayun lang yung ano ko, yun yung pinaka-paborito kong Market structure. market structure yung pinaka-paborito kong ituro sa mga students. Which is, yun din yung priority ko sa mga students ko talaga. Actually, kasi yung pinaka, no, parang foundation eh. Foundation. Diba? Yeah. So, kung kahit anong trade mo, mali bias mong hirap. Oo. Ito, very kalat na to. Kasi marami na talaga nagpa-forex yan, marami na rin tuturo. Ano tingin nyo sa quote, unquote, na forex trading is easy. Anyone can do it. Okay. Kumbaga thought ko para doon, agree ako dun sa part na madali siya kung bibigyan mo ng dedication. Yung technical wise. Kung aaralin mo yung technical, kahit sino pwede talaga siyang aralin. Pero in terms of pag pinasok na natin yung emotions, yun yung mahirap. Kasi pwedeng meron kang perfect setup, marunong ka mag-identify, marunong ka mag-plot ng support resistance, pero kung hindi mo kayang i-control yung sarili mong emosyon towards trading, dun talaga. Yun yung mahirap na part. Yes. So technical part, anyone can do it. Meron pang mga ibang na nagtuturo sa mga bata, and kinakaya ng mga bata mag-trade talaga. Kasi kaya naman siya, aralin talaga na kahit hindi techie. Marami tayong mga estudyante na hindi tech. Natatawa si Coach Gael. Marami tayong students sa hindi techie, marunong mag-laptop, ganyan, pero kaya nila. Pero yung in terms of the emotions, yun yung pinakamatagal na journey na i-control, yun sa akin. I agree with Coach Pearl. So, yung trading kasi hindi lang siya technicals. O, meron yung psychology, risk management. So, yung combination ng tatlong yan yung kailangan mo para maging consistent, maging sustainable yung trading mo. And kung nag-lock ka ng isa dyan, wala. Hindi magiging, sa una possible na mag-earn ka ng malaki, madoble mo yung account mo, pero hindi siya sustainable. Kukunin ni market kung ano man yung na-earn mo. Ganda. So ito pa, totoo ba na pwede ka talagang mag-trade 30 minutes a day? O scam lang yun? Scam. Joke lang. Joke lang. Pwede, Coach. Yung sa akin, sa routine ko nga, sa umaga lang ako nag-check. Parang yung 30 minutes pag-analyze, pag-review mo na lang siya. Yung execution minutes na lang yun. So, pwede. Kayang-kaya. Coach Gail. Pwede. So, ganon din yung ginagawa kong routine kasi sa morning, silip lang ng mga currency pairs na pasok sa watchlist. And then, silip mo lang sila Throughout the day. throughout the day. Kung nandun na ba siya sa level na inaabangan mo. And then, kung nakita mo na, tsaka ka mag-e-enter ng trade. Yung pag-e-enter naman, wala pang 1 minute, 2 minutes. Oo, mabilis pasok ka lang na. yun eh. Tapos set na TPSL. Lalo na pag Okay na malapit yun. ka na. No? Palis na lang. Yes. yan. Oo. So ito pa, part-time or full-time trader? Part-time Bakit? trader. Kasi kagaya nung sabi ko kanina, kapag pag too attach sa chart, risky yung emotions mo kasi lagi kang nakaharap sa chart. Hindi ako naniniwala sa full-time trading. Sorry. Meron naman, pwede naman siya. Kung talagang malupit ka na sa pag-control ng emotions mo. Pero yun kasi yung risky na part doon sa full-time trading kasi wala kang ibang ginagawa. So, focus ka sa trading, especially kung wala kang ibang income, source of income.
So sa trading mo siya kukunin lahat. Yung pressure nandoon. So lahat na kaagad ng kadikit na emotions ng trading papasok na sa'yo. Especially kung yun lang talaga yung focus mo. So part-time lang talaga siya. Mahirap i-full-time. Yeah. Coach Gail. I agree with Coach Pearl then. Part-time. And ako naman sinasabi ko siyang full-time trader kasi kasama na dun yung coaching. Trading and coaching sa Forex. Parang ganun. So maganda siguro na yung Forex, isabay natin siya sa ibang source ng income, ibang business, ibang side hustle. And nakakatulong din yung pagiging busy natin sa pag-workout, sa running, sa ibang bagay, sa pag-learn ng language para mabusy tayo. Para din maging detached tayo sa chart. Kasi important talagang meron tayong routine and meron tayong schedule sa mga task natin sa isang araw. Ang ganda. So, speaking of that, bukod sa trading, ano pa yung masaya kang ginagawa nyo? Sa akin, Coach, masaya ako pag nag-aaral ng language. So, Ayun. I'm into German language. language learning. Ayun. Medyo fan ako ng Mandarin. So, nasa writing tayo ngayon. Medyo exercise kasi siya sa brain. Kailangan natin i-exercise yung brain natin and yung physical body natin. Correct. So, para maganda rin yung mga decision making natin pagdating sa trading. Ayos. Tama yun, no? Ikaw, Coach Pearl. Sa akin ngayon kasi bukod sa trading, coaching, yun yung dalawang highlight ng buhay ko. And then, pero tapos recently nag-research ng mga pwede pang ibang pagkakitaan like businesses and all. And din ako, nag-a-apply for yung mga anong tawag doon? Yung sa mga animal shelters na Volunteer? Nakalimutan ko yung term. Pero yun yung focus ko for the next susunod na months. Yun yung isang Ganda. Sali ako dyan. pinagkakaabalahan ko ngayon. So, thank you so much, Coach Gail and Coach Pearl. Sobrang lupit. Thank you, Coach. Sobrang Thank you, daming Coach. tutunan for sure ng ating mga viewers. And syempre ako, thank you so much. And if gusto nyo maging part ng TMT Capital, yan, details below. Also, ganap kami ng portfolio manager, community manager, and assistant forex coaches. So, yun lang. Kita ka sa next video. Thank you. Thank you.